Malinaw sa TPO na bawal mo nang lapitan ng asawa mo. Stay away from her, Mr. Aguirre, or else we will file a motion to cite you in contempt. Makukulong ka! Maraming salamat sa tulong niyo, Attorney Grace. Kailangan natin siyang ibalik sa doktor. Baka pwede nilang tanggalin na lang yung medicine niya completely. No! Ayaw mong ipatigil yung gamot niya? Para bang may nalalaman si Kuya William na hindi ko alam? Hindi mo ba nakikita na si William na nga tong tulong ng tulong kay Edward na halos mawalan na siya ng oras sa akin, sa aming dalawa, dahil inuuna niya yung kapatid niya? Pagdududahan mo lang siya? Nakakasar yung kapatid mo. Masyadong marami siyang opinyon, masyadong atat. Ibahin mo na yung atake mo. Dahil kapag nalaman niya na kahit konti lang affected ka, mag-uustisa yun. May hawak si Joel na CCTV footage. Nakuna na magkasama si Kuya William at si Marcos. So anong pinapalabas mo? Na may kinalaman si William dyan sa rape case mo? What if oo? Wag na wag mo siyang aakusahan ng kahit na anong masama kung ayaw mo magkamatayan tayo. Hindi ako titigil. Lalabas din ang katotohanan. Kaya don't say I didn't warn you. Nakikita ko si Edward. Nagiging addict siya sa gamot. Lack of concentration. The confusion, antukin siya. Hindi niya kakayanin ang trabaho niya. And soon, I will be the president. Edward, ano nangyari? Muntik na ba tayong mabangga? Kasalubong kasi natin eh. Who would have thought na kaya pala nitong panganay ko? Kaya ko pa rin patakbuhin yung negosyong to. Pero ano nangyari? Pumalpak ka. Ako rin talaga eh, no? Ha? Edward, stop it! William, huwag mo nang patuloy niya kapatid mo, ha? You know he's still sick. Stop saying that I'm sick! I will come back and pa, I promise you, maipagmamalaki mo ako ulit. Ganyan nga, Edward. Tira lang ng tira. Konti na lang, babagsak ka na. Edward, huwag ka sanang magagalit pero may itatanong sana ako sa'yo. Edward? Sorry, what? May itatanong sana ako sa'yo. Gusto ko lang malaman kung may nililihim ka sa akin. Grace, ano naman yung isisikreto ko sa'yo? Huwag ka namang mainis. Nagtatanong lang naman ako eh. Napansin ko lang kasi na mas kausap mo na si Kuya William. Mas madami na yata siyang alam kaysa sa akin. So ano ba yung sinasabi mo? Wala kaming tinatago ni Kuya William sa'yo. Sigurado ka? Yes, I'm sure. Grace, kapatid ko si Kuya William. He has always been there for me, ever since bata pa kami. Alam ko naman na diskaril siya, but he's still my brother and he still deeply cares for me. He's even willing to take a bullet for me. O baka nakalimutan mo na yon? Natatandaan ko naman yun. Gusto ko lang maintindihan. Paano ka ba talaga niya natutulungan? You know what, fine. Para sa katatahimik ng loob mo, Kuya William has been advising that I take a break from work para makapagpahinga naman ako ng todo. Edward, kung ganon, sana makinig ka naman sa amin ng kuya mo. Kung ayaw mong gawin para sa sarili mo, pwede mo bang gawin para sa akin? What have you done here, Edward? You signed these papers nang hindi mo pinag-aaralan. Pa, binasa ko yan. Pinag-isipan ko rin yung mga yan. Well, it doesn't seem that way. Hindi mo ito binasa. You have released millions into a project na hindi mo pinapilot test. That is not true. Yan nga ang nangyayari eh. What's the matter with you? Ilang araw ka ng ganyan. You cannot concentrate. Hindi ka makausap na maayos. You're spaced out. Malulugi tayo niyan eh. Paintindihin natin yung kondisyon ni Edward. Intindihin na naman. We cannot afford incompetencies in this company. Kahit pa siya miyembro ng pamilya. If you're not physically fit for the job, then you're... You're what? Don't tell me you're gonna fire him. No. It's fine. You don't even have to. I quit. What do you mean you quit? You know what it means. I quit. Sabi mo nga, di ba? Incompetent ako. Hindi ko kaya yung trabaho to. Baka hindi ko pa kaya. It doesn't matter. Wala nang pabigat sa kumpanya mo.
Wala na yung anak mo na may sakit sa ulo. You know that's not what I mean. Don't make it sound so negative. Pa, yung puso niyo, relax. The two of you will just get worse. And anyways, Edward, who the hell is supposed to take over your position? Ikaw na. Edward, ibang usapan yan. If it was a single project, then maybe, but para hawakan yung position mo, you're asking too much from me. Kuya, please. Stop pretending like you weren't interested in my job anyway. At mas mabuti pa na ikaw na lang yung pumalit sa akin kaysa ibang tao pa dyan. Look, alam mo yung pasikot-sikot ng negosyong ito. You've proven that you can bring money into this company. So who better to do it than you? All right. For your peace of mind, if it will help you recover, I will take over your position as president of this company. O, diba? Tatanggapin mo rin pala eh. Paikot-ikot pa tayo. Darling! Attorney Grace! Attorney Grace! Tulungan mo ako! Darling! Mr. Oliver! Darling, huwag mo nang takbuhan. Usapin lang naman kita eh. Mr. Aguirre, hindi ka ba talaga nakakaintindi? Binigay na ng judge ang protection order, ibig sabihin, bawal mo nang lapitan ng asawa mo. Ano doon ang hindi mo naiintindihan para maipaliwanag ulit namin sa'yo? Mr. Aguirre, please leave this office now. Please. Attorney, ma'am, sir. Hindi naman po manggugulo dito eh. Gusto ko talaga makausap yung asawa ko. Yun, sana po pagbigyan niyo ako. Ayaw kitang makausap! Darling, patawarin mo na ako. Alam ko na nagkamali ako. Mula nung pinalis ng korte sa bahay natin at nung wala ka na sa akin, doon ko lang na-realize na Laila palang kawalan sa akin. Sinasabi mo lang yan! Sinasabi mo lang yan kasi naninibago ka sa sitwasyon. Kasi wala ka na nauutusan na tagaluto mo, tagalinis ng bahay mo. Taga-ayos ng mga gamit mo, wala ka nang inaaway at sinasaktan. Inamin ko yung pagkakamali ko. Okay? Inamin ko na. Hindi tama na saktan kita. Yung mga sinabi ko, hindi ko sinasadya yun. I need you to believe that. Darlene, hindi mo kasalanan, hindi tayo nagkakaanak. Maniwala ka sa akin, naiintindihan ko na ngayon. Hindi anak ang kukumpleto sa pamilya natin. Kundi ikaw. Bilang asawa ko. Darlene, mahal na mahal kita. Please, bigyan mo isa pang chance. Papa, are you okay with this? How can I object? You have proven yourself. I will talk to the board, and then you're all set. All right. Ikaw, baby brother, ayusin mo sarili mo. Take a vacation, go to the Maldives, wherever. Take as much time as you need. Ako nang bahala dito. Yeah, whatever. You go do your thing. I'll do mine. Darling, please. Nagmamakaawa ako. Please, please, please. Attorney, pwede ko po bang makausap ang asawa ko? Darlene, huwag ka sana masyadong nagpapadala sa mga emosyon mo. Binabalaan na kita, madalas sa ganitong mga kaso, humihingi ng tawad ang mga mister sa misis. Nangangakong hindi na uulit.
But just after a few days, nandito na ulit sila dahil binugbog ang misis. At uulitin na naman natin ang buong proseso, Darlene. It will for sure take a lot of your time and resources. So up to you. Darlene, please. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Huwag po kayong mag-alala, attorney. Hindi po ako magpapadalos-dalos. Maraming salamat, attorney. You know what? Never thought I'd see the day na hindi ko magagawa ang isang bagay na pinagkatiwala sa akin. I was just so sure I could run this company and I could be an attorney at the same time. This is my life, Kuya. This is everything. What do you want me to do? Everything I've done in my life, it's this. Magpapahinga na lang ako. But I'm just gonna stop using my brain. O yun, babaliw na talaga ako. Look, Ed. I can understand why you're getting sentimental. Posibleng hindi ka na makakabalik dito. Kuya, what's Grace gonna think? Baby brother. Baby brother. Simpleng bagay lang yan. If she really loves you, and I'm sure she does, hihintayin ka niya. And if not, shake it off. Move on. I'm here. Your family is here. Always. Marami pang babae doon. No. Si Grace lang yung babae para sa akin. I'm sure of that. I know. I was just kidding. I love you. Papa loves you. And Mama loves you. You'll be fine. And we'll always be here for you. Grace will wait for me. I promise you that. She will. You don't have to do anything. Just be here, with me. Sobra-sobra na yun. Kung sa tingin mo, hindi kita kayang damayan sa mga problema mo, nagkakamali ka. Even at my weakest, I can be strong for you. I'm coming back for you, Grace. And I will forever be yours again. Finally, the company is under my control. Well, cheers to the new president of Villarreal's Food and Manufacturing Company. Pero babe, this isn't permanent, no? I mean, babalik rin si Edward pag gumaling siya. Hindi siya gumagaling. Hindi siya babalik sa kumpanya. The position is mine for good. Niluluto ng gamot yung utak ni Edward. He's on his way down. And me, I'm just climbing higher and higher. Ako na ang paboritong anak. Ako na ang tinitingala. So, who is the loser now? Well, I guess it's a
Attorney Edward Villarreal and Attorney Grace Evangelista. Very good. Well, totoo naman eh. Nadamay na lang si Ate Grace sa pagbagsak ni Edward. And I just wanna say thank you. Dahil tinuruan mo kung paano maglaro. Finally, masasabi ko na rin na napabagsak ko sa Ate Grace. Cheers. Cheers to that. Grace? Joel? Anong ginagawa mo dito? Gusto na sana kitang kamustahin. Pasensya ka na, hindi ko maiwasan mag-worry. Nang makita kung paano ka tratuhin ni Edward. Andiyan ba siya ngayon? Pumasok na siya, no? Joel, mainit lang ang ulo nun. Wala kang kinalaman sa problema. Sige na, umalis ka na kasi baka makita ka ni Edward, magagalit na naman yun. So may problema nga. Lahat naman ng relationships dumadaan sa mga pagsubok, di ba? Katulad na lang ni Darlene. Nakiusap si Oliver na ayusin nilang mga issue nila. Pumayag siya. Siguro ganun lang talaga kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo bibilangin kung ilang beses mo siyang pagbibigyan. Grace, look at you. Kung kumilos ka, para ka na rin ng mga kliyente mo. Natatakot. Hindi niya justify ang pagkakamali ng kliyente niya. Ng taong mahal niya. You're acting like an abused woman. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Edward! Grace, bakit mo siya kausap? Dito pa sa opisina ko. Edward, bro. Nangangamusta lang ako sa kanya. Nangangamusta ka? Mukhang pinupormahan mo. Huwag mo naman lagyan na mali siya, bro. Aaminin ko, I still care for Grace. Naging parte siya ng buhay ko. Kaya ayoko na nalalagay sa alanganin o sinasaktan siya ng kahit na sino. Joel, tama na please. Paparinig ka ba? Dahil hindi ko siya sinasaktan. Dahil natatakot ako sa pwedeng magawa mo sa kanya. Gago ka pala eh! Edward! Ano? Edward! Edward! Ano? Edward! Ano? Edward! Tama na, Edward! Tawa mo ako. I'm okay. Okay na ako. Okay. Yes. Let's go back to work. Go back to work! You know what? Grace is going to be my wife. Kaya tantanan mo na siya. Huwag ka namang himasok sa amin. Edward, tama na. Hindi ako katulad ni Grace na kayang palitpasin lahat ng kalokohan mo. Pwede kitang idemanda ng physical injury. So, sue me. Sino tinapot mo? Hindi ba talaga kayo titigil? Wala naman kayong dapat pag-awayan. Get the hell out of my office. Joel. Get out! Joel, please. Umalis ka na. Mag-iingat ka, Grace. Get the hell out. Attorney Villarreal. See you in court. What? Edward, hindi mo dapat sinaktan si Joel! Oh, I'm sorry.
What the hell was I supposed to do then? Welcome him here with open arms? O baka dapat hinayaan ko na lang siya na sulutin yung mapapangasawa ko? Edward, ano ba? Huwag mo nga pairalin sa akin yung baluktot mong katwiran. Ako po yung baluktot ngayon? Hey, kitang-kita kita! Yun na-entertain mo yung lalaking yun. For your information, pinapalayas ko nga siya. Dahil alam ko na makikita mo siya at magsiselos ka ulit. Pero kilala kita, Edward, hindi dito nanggagaling ang galit mo. Hindi mo ba naisip na masakit rin para sa akin na makita ang kasama ng lalaking yun? Alam mo ba bakit, Grace? Do you even know why? It's because of you! Sinunod ko lahat ng sinabi mo. I gave up everything. I gave up my family business. Alam mo ba kung gaanong kasakit yun para sa akin? That was everything to me. But I cannot give you up. Alam mo guys, parang nasisira na ako dito. Pero ayokong matuluyan dahil ayokong mawala ka sa akin. You know, the craziest thing about all of this is, I was so happy to see you. Ano yung nakita ko? Kasama mo lang yung ex mo. Edward, sa buong pagsasama natin, kahit kailan, hindi ka naman nagselos, ah. Hindi ka naman na-insecure. Because you trust me, at ganun din ako sa'yo. Kaya naman tayo tumagal ng ganito because we trust each other. Okay, I know that. Why the hell do you think I don't know that? Okay, naguguluhan lang ako. Okay? I don't know what's right and I don't know what's wrong. And I know I'm not supposed to be feeling this, pero yun yung nararamdaman ko. Okay, Grace, sunod-sunod yung mga nangyayari and I'm losing control. Okay, I don't know what's happening anymore. And please, just leave. Grace, no. I need you to leave. Edward, sandali. Please! Grace! Please, pabayaan mo na ako. Grace, just go! Go! Edward, anak, it's time for dinner. Kakain ako mamaya. Alam mo, napapansin ko lately, hindi ka nakakakain ng maayos, so you're losing your appetite. I already said, kakain ako mamaya. Andito na nga ako sa bahay, di ba? Anak. I'm trying to rest. Please don't get annoyed. We're just concerned about you, ha? And I'm glad you decided to listen to us. So get your rest at hindi na kita istorbohin. Gusto ko siyang yakapin, Nay. Gusto kong ipaalam sa kanya na nasasaktan ako para sa kanya. Na nandito ako para damayan siya. Pero hindi naman niya ako binigyan ng chance na gawin yun. Grace, unawain mo na lang si Edward. Yun naman po ang ginagawa ko, Nay. Dagdagan mo pa ang pasensya. Siguro, talagang may sakit lang yung tao. Kaya hindi niya alam kung anong sinasabi niya, kung anong ginagawa niya. Total, ikaw naman ang mas matinong mag-isip ngayon. Intindihin mo na lang siya. Ang hirap lang, Nay, kasi
Akala ko, nung nakalaya siya sa mga kriminal na yun, na malaya na kami. Malaya na kami na susubok na mamuhay ng normal. Pero ngayon, nakakulong naman siya sa sarili niya. At hindi ko siya maabot. Ayoko na niyan. Magiging dependent na nga yata ako dyan eh. Then you should take these because they'll help you sleep. Gamot to ah. Wala yan. Akin yan. Agitated ka naman. Anong gamot ba yan? Yung nireseta ni Doc Mirasol. Bakit parang tinatago mo sa akin? You really think na nawawala na sa sarili si Edward? Anong klase kang girlfriend para pag-isipan ng masama yung boyfriend mo? Walang ibang dapat sisihin, kundi ikaw. Alam mo ba kung kailan ko nalaman na naging addict ako sa gamot na yon? I began to hallucinate. So, ganun din yung mangyayari kay Edward? Mag-hallucinate din siya? Edward! What's happening? Edward!